una sa lahat. Ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ano kaya manufacturer? Yung parang molang kristal ni Senator Amy. Mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Budget review, panukalang pondo ng DPWH. Masusing pinabubusisi ni Pangulong Marcos kina Secretary Dizon at Pangandaman. Iwas pusoy, ilang kontraktor ng flood control nasa abroad na, ayon kay Senator Marcoleta. Hindi alatokhang banat ni VP Sara na kayang tapusin ng isang araw ang investigasyon sa flood control, binweltahan ng Malacanang. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos ang malawakang pagbusisi sa panukalang pondo ng DPWH sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Maricel Alil. Maricel, paano i-review ang NEP kung naisumite na ito sa Kongreso? Yun na nga, Gigi. Basta malinaw yung direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kina Budget Secretary Amina Pangandaman at DPWH Secretary Vince Dizon, upuan nila ito, i-review nilang muli itong DPWH budget at tingnan kung totoong nagkaroon ng insertion o kaya kung merong duplicate ng mga budget na inilaan sa mga proyekto. Matatandaan kasi natin na kamakailan lang, mismong si Pangulong Marcos yung nagsabi na mukhang itong 2026 proposed budget nasingitan na. Tinanong natin kanina si Undersecretary Claire Castro kung ano ba yung detalye tungkol dito sa insertion na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. So far, ang information daw na hawak ng Malacanang ay yung mga nabanggit din ni Marikina Congressman Marcy Chodoro at ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Matatandaan natin na sinabi nga ni Kong Marcy na meron na kasing mga proyekto doon sa Marikina na completed na pero nagulat siya dahil may naka-allot pa rin na budget para sa 2026. Ito naman si Congressman Puno, hinahanap niya kung nasaan yung mga priority projects na supposedly ay bahagi ng kanyang distrito. Nawawala daw doon sa NEP. So kabilang yan doon sa mga sisilipin. Ang paliwanag ni Jose Castro, hindi naman nila pwedeng hingin ulit yung NEP mula sa Congress dahil naisumiti na ng DBM. Ang gagawin nila, pag-aaralan ito at maggagawa sila ng erratum at itong erratum na to yung isusumiti nila sa Kongreso. Jiggy? At Maricel, anong sinabi ng palasyo sa payag ni VP Sara na kayang tapusin ng isang araw ang investigasyon sa flood control projects? Nako, Gigi, ang sabi dyan ni Undersecretary Castro, isa itong malaking kalokohan. Ang sabi ni Jose Castro, kung totoo daw na kayang tapusin sa loob lamang ng isang araw ang investigasyon sa anomalya sa flood control project, bakit daw hindi ito sinuggest ni Vice President Sara Duterte nung panahon ng tatay niya na si former President Rodrigo Duterte? Matatandaan daw kasi noong 2020, merong artikulo na na-publish sa Philippine Star na ipinakita pa mismo ni Jose Castro during the press briefing sa Malacanang kanina na sinasabi mismo ni dating Pangulong Duterte na masyadong talamak ang ghost project sa DPWH. So kung ganun daw pala ang sistema, bakit hindi sinuggest yun kay FPRRD? And bukod dyan, hindi naman daw talaga matatapos ng isang araw yung investigasyon dahil si PBBM daw ay dumadaan sa due process, sa tamang proseso ng pag-imbestiga at hindi raw tokhang way. Narito ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. At Maricel, itong sinasabi ni Senator Amy na harangin niya application ni Secretary Remulla bilang ombudsman, anong naging komento ng palasyo tungkol dito?
Alam mo, Jiggy, binalikan siya ni Undersecretary Castro ng maraming tanong. Ang tanong ni Jose Castro kay Senator Amy Marcos, ano ba daw ba ang priority niya? Ang gusto niya, magkaroon ng hustisya ang bayan o maprotektahan ang kaibigan? Ang binigyang diin ni Jose Castro kanina sa press briefing, ang ombudsman naman ay isang independent institution. Kaya kung magsagawa daw ng investigasyon at makita naman daw na wala namang kasalanan ang mga Duterte, bakit naman daw sila matatakot na habulin sila? Hindi naman daw kakasuhan yung mga walang kinalaman. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Sa ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Pinababalik ng liderato ng Kamara ang 2026 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management. Sa isang press con ngayong hapon, sinabi ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na inirekomenda nila ito kay House Speaker Martin Romualdez. Meron naman silang nakita mga questionableng proyekto na pinondohan pa rin. Ayon kay Puno, ayaw nilang ang mga kongresista pa ang pagginalaang nasa likod ng mga pagbabago sa budget. Because we do not know how to deal with it. We believe that at this point, the National Expenditure Program submitted by the DBM falls short of that standard. Too much distrust. Ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi. Susuriin na ng Bureau of Customs ang 12 luxury cars sa mag-asawang Diskaya na sakop ng kanilang search warrant. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, gaano kaya katagal ang gagawing pagsusuri nitong customs? Jiggy, posible raw abutin ng 1 linggo yung gagawing pagsusuri ng Bureau of Customs para sa 12 luxury vehicles habang bantay sarado pa rin ng mga otoridad itong paligid ng St. Gerard Construction Office para masigurong walang makakalabas sa mga sasakyang sinelyuhan at kinurdunan sa garahe. Sinisimulan na rin kasi ang verification partikular sa mga dokumento ng mga luxury cars kung magmamatch yung kanilang certificate of payment sa port of entry kung saan ito idinaan. Nakatakda rin daw imbestigahan ng BOC yung mga dealer na binilhan ng mag-asawang Diskaya. Yan ay lalo't nanindigan ng kampo ng mga Diskaya na pawang binili ang mamahaling sasakyan sa mga authorized car dealers sa bansa. Nakarehistro rin umano sa Land Transportation Office o LTO ang mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng mag-asawang Diskaya. Wala pong in-import ang spouses Diskaya rito para maging consignee sila or gumamit sila ng consignee. Lahat po locally purchased po. At lahat po nakarehistro yung 12 luxury cars. Hindi po irirehistro yan ng LTO kung meron pong tax due. At Mon, kahapon nabanggit ni Senator Jinggoy na aabot sa may 80 sasakyan ang pagmamayari ng pamilya Diskaya at kanilang kumpanya. Gaano kaya ito katotoo? Alam mo, Jiggy, tinanggi ito ng tagapagsalita ng pamilya Diskaya na aabot sa 80 yung mga sasakyan nila, gaya ng binanggit nga ni Senator Estrada. Maaari raw kasing hindi pa natatransfer ang ilan sa mga ibentang mga sasakyan na noong mga nakaraang taon, kaya sa kanila pa rin daw ito nakapangalan. Nauna na rin sinabi ng kampo ng mga Diskaya na buyers in good faith ang mag-asawa kaya wala raw silang dapat itago. Pero kung ilalabas pa nila yan, yung 16 na mga luxury cars, gagawin lang daw nila ito kung may utos ulit ang korte. Sa ngayon, may mga dumating ulit na mga taga Bureau of Customs dito sa aking likuran, dito sa mismong tanggapan nga ng St. Gerard Construction Office. Ito yung nakikita nyo sa likuran ko na pinasok ulit ng mga customs officials or personnel itong pinaka-office ng pagmamay-ari ng pamilya Diskaya, Jiggy. At bukod sa BOC, gusto na rin daw silipin ng BIR ang mga transaksyon ng pamilya Diskaya. Anong reaksyon nila tungkol dito? Actually, nakahanda raw, Jiggy, ang pamilya Diskaya
sakaling mag-iimbestiga ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa katunayan, nakakuha raw sila ng tax clearance nitong January 2025 para sa mga kumpanya nilang Alpha and Omega, St. Timothy at St. Gerard Construction. Ibig sabihin, nagko-comply daw sila sa pagbabayad ng buwis. Ipinagmalaki rin nila na may nakuha nga rin silang business permit sa mga kumpanyang nabanggit. Jiggy. At yung lahat ng lisensya ng mga diskaya bilang contractor ay tinanggal na rin. OGG, binawi na nga ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB yung lisensya ng siyam na construction companies na pagmamayari ng pamilya Diskaya, pero pumalag dyan ng kampo ng mga Diskaya. Pakinggan natin ito. Wala po kami napag-usapan ni Sir Curly, pero kung ni-revoke, ano kaya ang basihan? Kasi dapat may due process yan. Hindi basta-basta nire-revoke. Si ma'am, sa Alpha at Omega lang siya. Nakapag-divest na siya sa 8. Documented po yan. Yan pong ulat ni mula rito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mon Gualvez live mula sa Pasig. Higit sa 30 individual na sangkot umano sa manumalyang flood control projects inilagay sa Immigration Lookout Bulletin. Pero ayon sa impormasyong natanggap ni Senator Rodante Marcoleta, nakalabas na ng bansa ang ilan sa kanila. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinuspinde ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bidding ng lahat ng proyektong pinopondohan ng gobyerno. Parte ito ng paglilinis sa hanay ng ahensya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, hanggang kailan tatagal ang suspension sa bidding? Jiggy, 2 linggo munang hindi papayagan ang bidding sa lahat ng proyekto ng DPWH na pinondohan ng gobyerno. Hindi lang flood control projects, kabilang din daw ang iba pang mga proyekto gaya ng mga kalsada at tulay. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ito ay para masiyasat nila ang mga proyekto at makapagpatupad ng proteksyon laban sa ghost at substandard projects. Pakinggan natin ang sinabi ni Dizon. The President does not want any more money of the government, of the DPWH, thrown sa ilog. At babantayan natin yun. Yung mga nabid na award na kailangan yun, babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Bukas sisimulang suyuri ni Dizon ng ilang flood control projects kabilang ang sa Bulacan. Bukod dyan, sumulat din ang kalihim sa DOJ para mag-issue ng lookout order sa mga empleyado ng DPWH pati sa mga kontratistang sangkot sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Kasama sa mga yan, si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at ang mga contractor gaya ni Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders at ang mag-asawang Curly John. More than making sure that they don't leave the country, the President is serious, I am serious about this. So, hindi tulukuhan. Subukan po nating balikan si Kari Cator. Yan pong ulat ni Kari Cator mula sa TV5 Media Center. Binunyag ni Senator Rodante Marcoleta na nakalabas na ng bansa ang ilang sangkot sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sino-sino raw itong mga personalidad na nakaalis na ng Pilipinas? Babalikan po ulit natin si Camille maya-maya lamang. Susunod, hirap at sakripisyong diniti sa mga pasyente para makapagpagamot ng libre, dokumentado. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mas mataas
Mataas ang panukalang budget ng gobyerno para sa Department of Health sa 2026. Nasa mahigit 320 billion pesos yan. Pero kahit pa mas malaki ang budget kada taon, tila kulang pa rin at pahirap pa makakuha ng libreng serbisyo medikal ang mga Pilipino. Ang kwento dokumentado ni Ruth Cabal. Di sila mga palaboy, di rin sila mga tambay. Sa may bahaging ito sa likod ng PGH sa Maynila, nagpapalipas sila ng gabi. Habang hinihintay magbukas ang ospital para makapagpagamot ng libre. Ako si Matilde Silva, 76 years old, pasyente. Sa Ingles, patient. Minsan tao, minsan ugali. Sa Pilipinas, tila kaakibat na ng salitang pasyente ang pagdurusa. Nang makilala ko si Nanay Mati, ikatlong gabi na pala niyang dito natutulog sa labas habang nagpapabalik-balik sa ospital para sa iba't ibang check-up at test. Ito, unan ko. Yan ang unan mo, yung plastic. Pero nakahiga kayo. Nakabaluktot lang. Oo, nakabaluktot. Di ba malamig? Hindi ko magdadala kumot malaki pa. Malaki pa yung bitbit mo. At dagdag pa sa bitbit. Pinagsabay-sabay na ni Nanay Mati ang mga check-up niya para di na mag-uwian sa Binyan, Laguna. Bakit niyo po ginagawa yan? Ba't kayo nagtsatsaga dito? Sa private, magastos. Ano po ba ang sakit niyo, Nay? Nananakit yung balakang ko, pati dito, lahat. Saka para mabigat ang pakiramdam. Kailan daw MRI mo? Sa 2026 pa ho. Ano? Sa isang taon pa? Oo. Bakit? March. Daday, ano pa lang tayo? August, September, October, Pitong November, buwan. December, January, February, March. Oo nga. So, 7 buwan pa kayo maghihintay. Kaya niyo pa ba maghintay? Kaya pa. Kaya pa. Oo, kaya. Sabi nila, ang komprehensibo at maayos na healthcare system ay indikasyon ng progreso ng isang bansa. Ang Pilipinas, napano na kung ang access sa pinakapayak at pangunahing serbisyong pangkalusugan ay nananatiling mailap at mahirap. Alas 5 pa lang, box office na ang pila sa outpatient department. Ang ilan halatang may iniinda pero mismong sila kailangang pumila. Si Nanay Mati kasi may number na nakuha kaya ang pipilahan niya na ngayon ang check-up niya sa OB-GYN. Nang matunto ni Nanay Mati ang OB-GYN clinic, 5 oras pa bago siya naharap ng doktor. At pagkatapos ng 3 gabi, 4 na araw at higit 5 oras na kalbaryo ni Nanay Mati, ayaw tanggapin ang kanyang appointment slip dahil nung 1 buwan pa raw pala siya dapat nagpa-check up. Ang nakuha niya, panibagong mga appointment na naman. Tapos na ang mission. Balik naman sa susunod. Ganun lang yun eh. Ako, si Ruth Cabal, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na